Ang panimulang kwento ng Chapter 11. Tanging ang tuyong kalantog ng lock ang maririnig. Nagulat si Shaolin nang ma-realize na ang pinto ay nilock mula sa labas. Nainis siya sa kapabayaan ng mga staff dahil nag-lock ang mga ito nang hindi tinitingnan kung may tao pa sa loob. Papalapit na ang curfew, at lalong binalisa si Shaolin. Kailangan ba talaga niyang matulog dito sa gitna ng mga exercise machines ngayong gabi? Clack! Namatay ang lahat ng ilaw sa silid, na nag-iwan sa lahat sa ganap na kadiliman. Nanatiling nakatayo si Shaolin sa dilim, sinusubukang kumalma at tingnan ang kanyang paligid. Swerte at ilaw lang, bulong niya, hindi naman mahirap ang paaralang ito. Bakit kailangang putulin ang kuryente ng ganoon? Tinakot ako noon, sa ilalim ng kakaibang langit sa gabi. Isang boses ang umalingaw-ngaw. Nagtatanong kung mayroon bang new student na lumabag sa rules sa pamamagitan ng paglabas matapos ang curfew. Siya si Chen Yu, ang head ng sophomore division ng Discipline Committee. Kasama niya si Han Senador na kinukumpirma ang ulat mula kay Luang Zawei. Naniniwala siya na ang isang temporary class leader na naglakas loob na lanturang lumabag sa rules ay karapat-dapat sa mahigpit na parusa bilang halimbawa. Inayos ni Chen Yu ang kanyang salamin. Ang kanyang mukha ay malamig. Sinabi niya na abala ang principal sa mahahalagang bagay. Kaya ang discipline committee ang kailangang magpanatili ng mga prinsipyo at umiwas sa mga pagkakamali. Agad na sumang-ayon si Han Senador, na nambobola rito. Ayaw niyang palampasin ang anumang infraction ng isang new student. Sa pinto ng gym, iminungkahi ni Han Senador na siya na ang papasok para mag-check. May suot na tusong ngiti. Isang malisyosong plano ang nabubuo sa kanyang isipan. Hahayaan niya si Luang Zawei na humanap ng ebidensya habang siya mismo ang personal na hahawak sa mga bagay-bagay. Naniniwala siyang si Shaolin ay may maraming reward points. At ito ay isang magandang pagkakataon upang makuha ang mga ito. Inikat niya ang lock. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Inisip niya na kung mahuhuli niya si Shaolin, ang mga points na iyon ay magiging kanya. Bumukas ang pinto. Pumasok si Han Senador sa loob at tumingin sa paligid. Ngunit ang nakita lang niya ay ang madidilim na anino ng mga makina. Huminto siya, mukhang naguguluhan. Malinaw na mayroong ulat, ngunit walang tao sa loob. Nagtaka siya kung nasaan na ang kanyang target. Tinawag siya ni Chen Yu mula sa labas at tinanong kung ano ang problema. Nautal si Han Senador, at nagsisimula ng makaramdam na may mali. Sinabi niya na may narinig siyang ingay at inisip na baka may nagtatago roon. Nanatiling kalmado si Chen Yu at pinagmasdan siya. Sa sandaling iyon, pinipigilan ni Shaolin ang kanyang paghinga. Nakatayo siya ng malapit sa likod ng pinto ng isang malapit na changing room, ang kanyang puso ay kumakaba. Isang pagkakamali lang at matutuklasan na siya. Tumingin si Chen Yu sa paligid at sinabi na ang pinto sa harap ay nilock mula sa labas, kaya walang sinumang pwedeng mapunta sa loob. Iminungkahi niya na baka nagkamali lang ng dinig si Han Senador. Napilitang ngumiti si Han Senador at mabilis na sumang-ayon. Iminungkahi niya na ipagpatuloy ang patrol upang itago ang kanyang pagkapahiya. Pagdating sa labas, nagbago ang ekspresyon ni Han Senador. Nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin sa galit. Hindi siya makapaniwalang maglalaho si Shaolin ng ganoon na lang. Nagtaka siya kung saan nagpunta ang bata. Binalot ng dilim ang kagubatan sa likod ng akademya. Nakakakilabot ang katahimikan. Nakahinga ng maluwag si Shaolin nang makitang nakaalis na ang mga ito. Nagtago siya sa likod ng isang malaking puno. May pawis pa rin sa kanyang noo. Muntik na siyang mahuli ng discipline committee. Pinag-isipan niya itong mabuti. Ang paglabas ng mga new students sa gabi ay ipinagbabawal at magreresulta sa pagkawala ng maraming points kung mahuhuli. Ngunit tila may nagayos nito ng patiuna ngayong araw. Masyadong nagkataon ang lahat. Nagsimulang maghinala si Shaolin na may nagtatarget sa kanya. O baka sadyang sobra lang ang kanyang pag-iisip. Tumingala siya sa langit. Sinusubukang maghanap ng sagot sa mga bituin. Ang kanyang asul na mga mata ay naningkit nang makakita siya ng isang hindi kapani-paniwalang tanawin. Hindi lang isa kundi 2 buwan ang nagniningning sa langit sa gabi. Napabulala si Shaolin sa pagkamangha. Hindi makapaniwala sa kanyang mga mata, naalala niya ang mga sinabi ng principal. Ang lugar na ito ay itinayo gaya ng mundo ng norma. Ibig sabihin, ang 2 buwan ay normal lang dito. Kakaiba pero nakaka-fascinate.
Napagtanto ni Shaolin na hindi na siya makakabalik sa gym. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang makahanap ng ligtas na lugar na matutuluyan para sa gabi. Tahimik siyang naglakad papasok sa kagubatan. Biglang isang malamig na bugzo ng hangin ang humagupit kasabay ng isang nakakatakot na pagsutsot. Isang dambuhalang anino ang lumitaw sa likod ng mga tuktok ng puno. Nanigas si Shaolin, habang tumatagaktak ang malamig na pawis. Naramdaman niya ang isang matinding pressure na bumabaon patungo sa kanya. Isang higanting mata na may patayong purpurang pupil ang nagliyab sa dilim. Nakatitig sa kanya na parang isang biktima, ang Purple Dragon ay ganap na lumitaw sa harap niya. Napakalaki nito kaya ang lahat ng nasa paligid ay tila napakaliit. Agad itong nakilala ni Shaolin. Ito ang dragon na nagpakita noong opening ceremony. Namutla ang kanyang mukha sa direktang pagharap sa nilalang. Bahagyang kumilos ang dragon. Ang dambuhalang mga pakpak nito ay bumukadkad, na lumikha ng isang malakas na hangin na nagpataas ng alikabok at dumi. Nagpakawala ito ng isang mahinang dagandong. Ang hininga nito ay may dalang nakakatakot na lakas. Tila ang hangin mismo ay nag-freeze. Nakatayo si Shaolin na walang kibo sa harap ng ganoong napakalakas na kapangyarihan. Nang hindi nag-iisip, tumalikod si Shaolin at tumakbo. Mabilis siyang nag-sprint sa kagubatan, hindi naglakas loob na lumingon. Habang tumatakbo, nanalangin siya na hindi siya habulin ng monster. Ayaw niyang maging pagkain ng dragon. Bigla, isang maliit na bahay ang lumitaw. Tuwang-tuwa si Shaolin, sa pagtingin dito bilang kanyang pagkakataon na mabuhay. Dahil wala nang ibang opsyon, nagpasya si Shaolin na kailangan niyang gumapang papasok at magtago muna. Mabilis na nagpunta si Shaolin sa hardin sa paligid ng bahay. Humihingal, inisip niya na hindi makakapasok ang dragon. Ang pansamantalang kaligtasan ay nagtulak sa kanya na magmasid sa paligid. Ngunit mabilis niyang napansin na kakaiba ang hardin. May mga higanteng repolyo na tumutubo kahit saan. At may ingay na nagmumula sa likod ng mga bushes. Naningkit ang kanyang mga mata, nararamdaman na ang lugar na ito ay hindi simple. Nagulat si Shaolin habang nakatayo sa hardin. Hindi sigurado kung nasaan siya. Ang lahat sa paligid niya ay tila napakakaiba. Napasinghap siya nang makakita ng repolyo na napakalaki kaya hindi ito mukhang normal na produkto. Ang vitality dito ay hindi kapanipaniwala. Ang kanyang tingin ay lumipat sa mga pulang prutas na nagliliwanag sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang matamis na bango nito ay nagpagutom sa kanya. Nagtaka siya kung nakakain ba ang mga ito. Sa likod lamang ng mga dahon, isang itim na manok ang lumitaw. Mukhang napaka-unusual nito, kaya parehong naging curious at binalisa si Shaolin. Nang makita ang matabang manok, naisip ni Shaolin na i-roast ito sandali. Inisip niya ang ginintuan at mabangong karne, na napaka-tempting, ngunit lumingon ang manok upang tingnan siya. Ang mga pulang mata nito ay nagliliyab ng may pagbabanta, na tila alam nito ang kanyang iniisip. Biglang ibinuka ng manok ang tuka nito at nagbuga ng apoy sa kanya. Nagpanik si Shaolin. Hindi niya inaasahan na ang isang manok ay magbubuga ng apoy gaya ng isang dragon. Tarantang umiwas siya habang ang manok ay lumipad pataas at paulit-ulit na umatake. Ang mundong ito ay sadyang baliw. Maging ang mga manok ay mga monsters. Mula sa kung saan, isang kamay ang umabot at fumablot sa manok na nagbubuga ng apoy. Ang manok ay hinawakan sa leeg ng may kadalian, na nag-iwan dito na tumitilaok ng mahina at nanginginig. Tumingin si Shaolin sa taong nagligtas sa kanya. Bumulong siya, nagtatanong kung sino ito. Ang kakaibang lalaki, na magulo ang buhok at tila tamad ang kilos, ay hawak ang manok sa kanyang mga kamay. Tiningnan niya si Shaolin at sternly na nagtanong kung saang klase ito at kung bakit ito pumasok ng palihim sa gabi para subukang nakawin ang kanyang manok. At dito nagtatapos ang kwento. Abangan ang susunod na kabanata. Ang panimulang kwento ng Chapter 12. Sa gabing iyon, nahanap ni Shaolin ang sarili sa harap ng isang kakaibang lalaki na casual na may hawak na itim na manok. Ang buong sitwasyon ay tila mali, at sa huli ay ganap nitong nabago ang pananaw niya sa paaralan. Habang humihingal pa rin mula sa kanyang pagtakbo kanina, nag-ingat na humakbang paulong si Shaolin at nagtanong kung sino ang lalaki. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Song Junlang. At sinabing siya ang Minister of Logistics na tila ba wala lang ito.
Kahit na ang paglitaw ng isang freshman sa kanyang teritoryo sa gabi ay dapat na isang problema. Ang kanyang magulong yukata ay hindi tugma sa kanyang titulo, na nagpapakita na sa lugar na ito, ang status ay hindi laging may kasamang malinis na hitsura. Binigyan ni Song Junlang si Shaolin ng isang mapanuksong tingin, at nagkomento na kahanga-hanga dahil nilabag na nito ang Academy Rules sa loob lamang ng 2 araw. Mabilis na ikinumpas ni Shaolin ang kanyang mga kamay at ipinaliwanag na hindi niya sinasadyang lumabag sa anuman. Sinabi niya na tumatakbo lang siya palayo mula sa isang higanteng dragon sa labas. Ikinwento niya ang lahat, kung paanong nakulong siya sa loob ng isang training room na tila basadyang setup. Kung paanong ang mga tao mula sa Discipline Department ay nakakapasok at nakakalabas sa silid. Kung paanong hinabol siya na parang isang biktima. At sa huli, kung paanong isang dambuhalang purple dragon ang lumitaw na nagbubuga ng apoy sa likuran niya. Matapos makinig, nagpakawala lang ng maikling tawa si Song Junlang at sinabing mukhang isa lang itong malaking butiki. Idinagdag niya na ang isang nilalang na ganoon ay hindi man lang mag-aaksaya ng oras sa isang taong kasing hina ni Shaolin. Masakit yung pakinggan para kay Shaolin. Huminto siya para intindihin ito. At doon nagsimulang maging malinaw ang lahat. Ang tinatawag na dragon ay hindi totoo, bahagi lamang ito ng isang setup. Ipinaliwanag ni Song Junlang na isa itong trick na ginagamit ng Discipline Department para paglaruan ang mga bagong estudyante. Sa ganitong lugar, ang mga taong nasa kapangyarihan ay mahilig gumawa ng problema para sa iba dahil ginagawa nitong mas madali ang pagkontrol sa kanila. Habang nakikinig si Shaolin, dahan-dahan niyang naunawaan kung gaano kalalim ang setup. Ang tunay na layunin sa likod ng lahat ng ito ay ang tinatawag na reward points. Ipinaliwanag ni Song Junlang na ang reward points ay halos lahat na sa lugar na ito. Sila ang nagpapasya kung anong uri ng gear ang makukuha mo, anong resources ang magagamit mo, pati na ang access sa mga special training areas, weapons, healing items, simulations, lahat ay nagkakahalaga ng maraming points. At mahilig gumamit ang Discipline Department ng mga traps na tulad nito para pilitin ang mga estudyante na lumabag sa rules. Para lang mapilitan silang gastusin ang kanilang mga points para sa mga penalties. Hindi lang ito basta pera. Ang points din ang nagpapasya sa mga promotions at kung sino ang makakakuha ng access sa susunod na stage. Ang bagay na gustong makuha ng bawat estudyante rito, may kasamang makahulugang ngiti. Iminungkahi ni Song Junlang na sa halip na mawala ang lahat ng kanyang points dahil sa paglabag sa rules, maaari na lang magbayad si Shaolin ng mas maliit na fine. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Shaolin, kumbinsido na si Wang Dalan ay nakipagtulungan sa Discipline Department para set up siya. Sa sandaling iyon, nagbago ang ekspresyon ni Song Junlang. Lumapit siya at sinimulang isa-isahin ang lahat ng pagkakamaling nagawa ni Shaolin. Ang paglabas matapos ang curfew at ang pagpasok sa Logistics Department ng walang pahintulot. Ang 2 violations na iyon pa lang ay sapat na para ubusin ang kakaunting points na natitira kay Shaolin. Ang tunog ng mabilis na mga hakbang mula sa likod ng gate ay biglang bumasag sa katahimikan. Naabutan na sila ng patrol team. Hindi man lang nabahala si Song Junlang. Kaswal niyang binigyan si Shaolin ng pagpipilian. Maaari siyang lumabas at tanggapin ang parusa, o manatili at kumuha ng isang deal sa ilalim ng kanyang proteksyon. Ang mga sandaling tulad nito ang nagpapakita kung gaano kadaling ipagpalit ng mga tao ang kanilang kalayaan para lang manatiling ligtas. Mabilis na napagtanto ni Shaolin na ang lalaking ito ay hindi basta-basta. Malinaw na ginagamit niya ang sitwasyon para may makuha rito. Nang makita ang reaksyong iyon, nagpakita ng isang satisfied na ngiti si Song Junlang, at biglang nagtanong ng isang bagay na sadyang out of place. Nagtanong siya kung marunong bang magluto si Shaolin. Nakatayo lang doon si Shaolin, na naguguluhan. 1 segundo lang ang nakalipas tungkol ito sa pag-iwas sa gulo. At ngayon naman ay tungkol na sa pagluluto. Nagulo ang kanyang isipan sa pagsisikap na makasabay. Naalala niya sa lahat ng oras na tamad siyang nanunood ng mga cooking videos habang nagmemeryenda. Pero ang gawin ito mismo, ibang usapan na iyon. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Song Junlang ang kanyang kondisyon. Sinabi niya na siya na ang bahala sa mga tao sa labas. Pero bilang kapalit, kailangang gawan siya ni Shaolin ng isang maliit na favor.
Matagal na niyang gustong kumain ng beggar's chicken. At ang itim na manok na hawak niya ay tila hindi natutuwa sa ideyang iyon. Nag-atubili si Shaolin at nagtanong kung kailangan ba talaga niyang lutuin yun ngayon din. Kalmadong inilahad muli ni Song Junlang ang mga options. Lumabas sa labas, mawalan ng points at tanggapin ang parusa. O manatili, magluto, at lahat ng kanyang violations ay mabubura ng ganap. Habang iniisip ang mga points na pinaghirapan niya, nag-click ng dila si Shaolin at sumang-ayon. Naningkit ang mga mata ni Song Junlang at nagpakita ng isang smug na ngiti. Na ginagawang malinaw na ito ay sariling desisyon ni Shaolin. Nagpilit si Shaolin ng isang maliit at awkward na ngiti. Umaasang hindi niya masyadong mapapalpak ang mga bagay-bagay. Itinuro ni Song Junlang ang bahay, at sinabihan siyang pumasok sa loob at manatiling tahimik anuman ang mangyari. Nagmamadaling umalis si Shaolin, habang inaalala pa ring magpasalamat sa parehong taong tumulong sa kanya at naglagay sa kanya sa sitwasyong ito. Sa labas ng gate, si Chen Yu at ang kanyang grupo ay naghihintay na. Dala ang kumpiyansa ng mga taong sanay sa pagpapatupad ng rules. Lumabas si Song Junlang para harapin sila, na nagsasalita sa isang relaxed pero malinaw na superior na tono habang binabati si Chen Yu mula sa Discipline Department. Inayos ni Chen Yu ang kanyang salamin at malamig na ipinaliwanag na ang alagang hayop ng principal ay umaasta ng kakaiba. Kaya kailangan nilang i-inspect ang garden agad-agad. Noon ay nanahimik na ng husto ang itim na manok sa kamay ni Song Junlang. Bahagyang itiningkal ni Song Junlang ang kanyang mga labi at nagtanong kung mayroon ba silang anumang tunay na dahilan para sa inspeksyon na ito. Sandaling katahimikan ang palitan ng dalawa. Ang palitan sa pagitan nila ay nanatiling kontrolado. Ngunit ang sagupaan sa pagitan ng dalawang panig ay halata. Tumayo siya mismo sa gate. Hinaharangan ang daan. At kinutya ang Discipline Department sa pakikialam sa negosyo ng ibang tao habang hindi naman nila mahawakan ng maayos ang sarili nilang mga responsibilidad. Isa sa mga miyembro ng team ang sumagot, na nagsasabing ang Logistics Department ay nasa ilalim pa rin ng authority ng akademya. At mayroon silang bawat karapatan na magpatrol at humarap sa mga violations saan man sa campus. Nanlamig ang tingin ni Song Junlang. Direkta niyang tinawag si Chen Yu na isang low-level lackey at sinabihan itong huwag makialam. Pagkatapos ay idinagdag niya na kung itutuloy pa nila ito, ere-report niya ang kanilang unauthorized entry sa Logistics Department ng direkta sa principal. Halatang naiinis na si Chen Yu at sinabing ginagamit lang ni Song Junlang ang pangalan ng principal para e-pressure ang mga tao. Sumubra pa siya at lantarang kinutya ito, sinasabing alam ng lahat na. Ang kanyang lakas ay hindi man lang umabot sa rank C at nakuha lang niya ang kanyang posisyon sa pamamagitan ng mga connections. Mula sa likod ng mga bushes, pinanood ni Shaolin ang lahat ng nangyayari, gulat sa kung gaano kalantaran ipinakita ni Chen Yu ang kanyang hostility. Nanatili ang kanyang mga mata sa likuran ni Song Junlang, at isang tahimik na hinala ang nagsimulang mabuo tungkol sa kung sino ba talaga ang kakaibang lalaking ito. Si Chen Yu at si Song Junlang ay parehong nasa iisang silid. At dito nagtatapos ang kwento. Abangan ang susunod na kabanata.